1 Samuel chapter 16 verse 1, when now the Lord said to Samuel, ingon ang Ginoo kang Samuel, you have mourned long enough for Saul, kay si Saulo, nagbabadlong man si Ginoo, and then kasabtan sa Ginoo si Saulo tungod sa iyang pag-ut-uot, o matod pa hantod namatay siya, and then i-reject siya sa iyang pagka-king, umatod pa, I have rejected him as king of Israel. Ako na siyang gi-reject, ako na siya itsapwera, isip hari sa Israel. So fill your flask with olive oil and go to Bethlehem sa nga. Sige, butangin ang imong kanang tibod o olibong oil or lanaw ato sa Bethlehem. And find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king. Siya, pangitaan din to isa sa mga anak ni Jesse, matud pa, ato sa nubalay ni Jesse, and then matud pa, kay isa sa mga anak akong gipili nga, ay mo nga akong hari to be my king. Let's move on to the next verse. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance. Okay, diretso na mga po. So, niadto si Samuel sa balay ni Jesse, na papa ni David. Kunya, pag adto dito, kuana yung mga anak dito nga unong kaanak. Umatod pa si Eliab ang unang ni tindog di plastada kay kanang abinag siya nay dihugan sa propeta ni si Samuel. Unya kay imbis hapit na dihugan si Eliab is naingon ang Lord kang Samuel, gibadlong si Samuel the Lord sa ayaw tanawa yang itsura o ang iyang katason kay wala po, I have rejected him. For the Lord sees not a man sees, man looks up on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So gibadlong ni Lord si Samuel nga di na mao ang gusto na kong mahari. Mupuli ni Haring Saulo. Ayaw tanawa ang itsura sa tao. Ayaw tanawa ang height. So nalahi gyud ang status sa tao. Kaya sa tanawa mo, uy, burak, itsura ang nani, angayan din siya maghari. Angayan din siya, taas po din po to. Oh. So, atubangan din sa Ginoo dili di ay ang imong kagwapahon, dili ang imong height, kung dili nga si Lord, gi-reject na ko na siya, dili ko ganahan sa iya. The Lord looks on the heart. Amen. Ginatanaw ni Lord ang heart. Moogi una gitanaw ni Lord ang heart sa tao. Kung kinsa iyang pilikon kay iyang gamiton. Hello. So, let's move on to the next one. So in the same way, matod pa, all of Jesse's sons were presented to Samuel, by the way. So tanan nga kining mga anak ni Jesse apito gi-present kang Samuel. But Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen any of this. Ingon si Samuel, wala may anis kining anak na adiri no wala man diri ang gipili sa Ginoo may mong hari. Then Samuel asked, are these all the sons of you have? Isa, mura ba ni tanan anak ni mo Jesse? Ingon si Jesse, there is still the youngest. Sinaapay kinamanghuran. Tuwa siya sa uma, nagbantay sa mga karnero, mga kanding. Siya, ipaadto siya. Ingon si Samuel, kay dili tamang lingkod o mukaon kung di siya mo abot. So, kining kinamanghuran nga buutan, mapilian des Ginoo. Hello, kinsa pa yung mga kinamanghuran dire? Na kinamanghuran dire? Wala kinamanghuran. Wala kinamanghuran. So, ang uban nga isa ra, kinamagulang ang kinamanghuran. So, praise be to God. Kaya kung isa ra kang anak, ikaw kinamagulangan, ikaw pa kinamanghuran. So, ito, naapay kinamanghuran, pero tuwa sa uma, ingin siya, ito, ito. Kay, dili tamang lingkod, o di tamangaon, kung di siya mo abot. So, ang Diyos mo pili sa kinamanghuran nga maayog kasing-kasing. Di siya mo pili kay tsuraan ka, gwapa ka, nindog kag barog. Dili ana ang status ni Lord, ang standard ni Lord. Let's move on to the next one. So Jesse sent for him. Gipaatuan si David ni Jesse kay Papa. He was dark and handsome with beautiful eyes. Grabe ang description ni Lord. Describe it si Lord. Exacto, no? Si kuan ko no, si David, dili ko no puti. Dark ko no siya. So, basi pareha na to color. Di siya puti. Guwapo to siya.
Unya, gwapo kay mata. Wow. Gwapo pa siya heart. Gwapo pagit siya gitsura. Gwapo pagit siya mata. Kadaghan gwapo ni David. Hello. So grabe si Lord mo describe. Hello. And the Lord said, this is the one anointed. Moon ni siya ang akong kingdom ni mo nga. Mahimong hari, dihugi na din siya. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil. He had brought and anointed David with the oil. So, ingon si Lord nga, dihugi, isa sa anak ni Jesse kay mahimo siyang hari. Nga ipuli ka Haring Saulo. Nga nung pulihan si Haring Saulo, na siya'y sala. Nagbuot-buot siya. Okay. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. So, kagad gidihugan si David ni Samuel sa olibo nga, halana, grabe ko ng espiritu, grabe ka powerful, nga nikunsad kang David, gikan anang adlaw, gikan anang adlaw. When the anointings nag-start of flow, there is a change. There's a big change sa kinabuhi ni Samuel. Then Samuel returned to Ramah. So let's move on to the next one. So David was chosen by God to replace King Saul as king for Israel. Si David, gi-chosen siya, pinili siya sa Ginoo, gipili siya sa Ginoo by the way, para mupuli kang Haring Saulo, isip hari sa Israel. Then he was anointed to become a king of God's people, the Israelites, because his heart is good. Amen. Dili sa daghan nga certificate, daghan achievements, daghan awards. Ang basihanan ni Lord kung mugamit siya, iyang alagad nga mudumala sing katawan, kay nga naman ipasigarbo man na ipanghigarbo. Gusto niya, heart ang basihanan. Ang certificate sa imong heart nga matarog maayo, dako kay naghamuan ato bangas Ginoo. Hello. Sa to, kung makikipili man si David ni Lord, anoint siya. So chosen and anointed. Why? Because his heart is so good. Dili ka sa iyong kagwapo ha? Dili sa iyong kagwapong na mata? Ha? Dili sa iyong color nga dark? But ang basis ni Lord, ang iya yung heart. Ang iyang kasing-kasing, tarong yun atubangan sa Diyos o wala gid kini siya'y sana bikil atubangan sa Ginoo. Cannot on one thing after many years that passed. Let's move to the next one. Okay. 1 Samuel chapter 16 verse 14 to 15. He was gifted to play harp. He was an anointed musician. Nakabaluta nga si David, maay kay siya mo play og harp or alpa. Gifted siya to play harp. And he was an anointed musician. I considered him an anointed musician. Anong anointed musician man? Kaysa diha, sa 1 Samuel chapter 16 verse 14 to 15. Di ba pag ganina sa 13, gidihugan siya ni Samuel. Umatod pa, the Spirit powerfully came upon David from that day on. Grabe ang gahong sa Ginoo nagmuhat kang David. Pero kung unsay kagamhanan ang Espiritu Santo nga namuhat kang David, now the Spirit of the Lord had left Saul. Nibalhin ang anointing kang David. Kaya wag nang anointing ka David, si Saulo na anay tormenting spirit. Gikan sa Ginoo. Ang tormenting gikan sa spirit, an evil in the King James Version, an evil spirit from the Lord. Nga naman, nasuko si Lord kang Saulo. Kung masuko si Lord, ang kadautan sa Ginoo ipakita niya. An evil spirit from the Lord matud pa, and the Lord sent an tormenting spirit that filled him with depression and fear. So depression, muno nga, di siya kasabot, depression and fear. Some of Saul's servants said to him, a tormenting spirit from God is troubling you. Siya, ang tormenting spirit, nagikas Ginoo mo, nag-aasol ni mo. Let's move on to the next one. Ang suggestion nila. So let us find a good musician to play the harp with whenever the tormenting spirit troubles you. Sana, nga naman eh, kabuk karon. Kaya depressed naman ka, kakadlok naman ka, mangita tag good musician. Nga mo tugtog. Para ka ng tormenting spirit na trouble ni mo hawa.
So he plays something, he will play kanang tawhana, muoy mo, tugtog. Sa nindot kay nga, musiki, music, and you will soon be well again, o maalian radyo ka. All right, soul says, sige, sige, sige. Find me someone who plays well and bring him here. Sana, sige, suggestion na to siya mga sakop ni karing sa ulo. So, sige, sige, padal ikog maay mo tugtog, padala diri jud. Next verse. So verse 18, one of the servants said to Saul, isa sa mga sulugoon ni Saulo, ingon si Saul, ingon kang Saulo, one of Jesse's sons from Bethlehem is a talented harp player. Nay naka-report nga, isa sa mga anak ni Jesse, maayo jud kay mutugtog sa harp. Not only that, di lang jud na mao. He is a brave warrior. So maayo jud ning naatay mga nahimo. Maay po ning naay magmaritis na to. Hello, maay man to nga maritis kay dili man to maghatag negative, maghatag og positibo. A man of war siya. Dili lang siya maay mutugtog. Maayo kay siya, isog kay siya nga taong manggugubat o matud pa. Has a good judgment, maayo ang iyang judgment. Dili siya bias. He is also a fine-looking young man. Guwapo pa jud siya. Grabe, pila daw niya sa description, maayo siya mutugtog og harp. Isog siya nga, manggugubat, and then maayo ang iyang judgment, and then gwapo pagid siya. Hello? Dakan kay siya gikas Ginoo. And the Lord is with him. So naay gwapo, naay manggugubat, pero dila ba na sa Ginoo. Sa ang Ginoo uban pa niya. Ingon tong chismis nga nadunggan sa iyang servants. Let's move on to the next one. So Saul sent messengers to Jesse and say, send me your son David, the shepherd. 5, ikalima, magbalantay sa karneros ni David. Naa siya responsibility, magbantay karnero. Dili magbantay karnero kung siya'y nasulod sa karnero. Magbalantay karnero ha, dili kay magbantay karnero. Hello, kay masigig panungkab. So, salamat, nagantag kaunon ron. So Jesse responded by sending David to Saul. So, wala ni react si Jesse nga amahan ni David along with a young goat. Tanawa na si Jesse. Ang tanawa kinaya ni Jesse, papa ni David. Gipadala si David dito na apay, peace offering na apay, gasa. Gipadala isa ka, bata nga, kanding, usa ka dangki, nga gipa, kargahan og tinapay, unya a wine skin full of wine. O usa ka butilya nga bino. Wala ra ba na ingon ang hangli nga padalin na ipanggasa. Si David ra en tuyo. Pero kiniti ko itong manggitaw ng mangitagon is dili gyud ganahan nga way katunol. Hello? Tunol bitong maayo bitaw di kay motibo kay na kay motibo. Mo. Hindi lahi inang mahatag na natay motibo. Kabalo si Lord ana. Okay, so isa ka donkey, isa ka goat, o natinapay, o napay, elimnon, matod pa. Next verse. So David went to Saul and began serving him. So si David, niadto kang Saulo og nagsugod siya alaga. Walang kamalay-malay si Saulo nga muod dai na ginihugan na mayong hari. Amen. Gipadala sa Ginoo to si David for the purpose of God nga diin ma-orient na, ma-train na si David sa iyang next nga responsibility, next nga call, next nga destiny to be a king. Hello? Kung ang Ginoo magtawag nato, naa siya pamaangki nga makaabot ka sa iyang gusto-gustuhan. Amen. Ang problema sa iyong uban, mahimo kang solusyon sa problema. Amen. Yung problema ito ni David, ni Saulo, o ang makasulpat sa iyong problema, mao si David. David. So nagsugod si David o panerbisyo as servant. David became his armor. Sa to, pagsugod siya sa mo, naging mo siyang musician, tugtog. And then, Saul loved David very much. Ganahan kay si Saulo niya. Kawa pa man siya kabalo. Unsa na yung purpose ni Lord. Wa siya kamalay-malay, nang ginihugan na siya mong hari. Siya mo puli. May ginindita mahibalo, aron dita masapot. Amen ba? Hello? Dita mag-stress. So David became his armor bearer.
hantod na promote siya na armor bearer gikan sa pagka-musician, utugtog mag-an. And then Saul sent word to Jesse asking, "Please let David remain in my service, for I am very pleased with him." Hangyo si King Saul sa Jesse, ayaw, anak isa, diri lang gid si David. Magserbisyo na ko. Kay nalipay, jud kog ayaw niya. Kay wa pa siya kabalo. Unsa di ay hinungdan nga nung naadiha. Kay gipadala siya sa Ginoo kay ipuli da ito ni Haring Saulo nga na display sa Ginoo, nagpa-subo sa Ginoo. Now let's move to the next one. And whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp. So every time nga ang depression, ang tormenting spirit muatak kang David o kang Saulo, si David mo tugtog. Then Saul would feel better. Maarang-arang dahil ang gibati ni Saulo, and then the tormenting spirit would go away. So, grabe ang gibuhat si Ginoo nga milagro. Sa ato pa, grabe gyud ang dihog ni David. Ang tormenting spirit, ang spirit of depression, spirit of anxiety, spirit of fear, and all those negative nga spirit na di maayo, nakalma, nakakalma sa tao nga gitorment sa Ginoo kay naa siya'y sala. So whatever things that we feel nga not good, it means there is something behind. There is ito the sting of sin causes torment, torment. Amen. Mm. Amen. A cause of torment, torture. Okay, let's move on to the next one. So humble servant and musician. David served king as a musician, then became Saul's armor bearer. His anointing as a musician made the tormenting spirit flew away. Ang iyang dihog as a musician, mooy nakapalupad sa tormenting spirit nga naa kang Saulo. Mo na nga kung natay balatian, moawit or maghinoktok. Mag-awit sa Ginoo, magpatugtog og awit sa Ginoo. Ayaw tong gugmang inahak ng mga love songs. Sige kag pagtugtog og mga love song, it means na kay problema sa imong feelings. Sige din kag kinoktok din, sige din kag recall atong imong mga past nga relationship nga naka-hurt nimo. You are torturing yourself. You are torturing yourself. Imo nang gisakit imong kaugalingon. God has given us the right choice to be victorious and not to be grieving. Let's move on to the next one. So, the next one. Moses not gifted to speak. Moses was not gifted to speak. Wala na siya. Si Moses, wala siya gigasahip nga maay siya maistorya. He is not a good speaker, but he was chosen by God to lead his people. He has a prophetic anointing and a leadership anointing. Si Moses, di gid siya maay maistorya. Pero nemo siyang leader. Ang maay maistorya kay si Aaron. Okay, let's see the reference on that. So Exodus chapter 3 verse 7. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slaves, right drivers. Yes, I am aware of their suffering. So nagsulti si Lord kang Moses nga ang mga katawhan sa Israel nahimong na-depress sila, na-oppress sila, ug grabe ng pag-antos. Nakita sa Lord, nadunggan sa Lord ang ilang mga pagtuaw, pagbangutan tungod sa ilang mga slave drivers or katong mga agalong nila nga mga Egyptians. Let's move to the next one. So I have come down, So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. I have come down. Munaog ang Ginoo through Moses. Through the leadership of Moses. Munaog ko aron i-rescue nato gikan sa gahom sa Egyptian and lead them out of Egypt aron makagawa sila sa Egypt. Magadto sila sa magdagayaon nga yuta, nga luag nga yuta. It is a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites now live. So daghan kaayo ang kontra. Gipuy ani sa mga katawhan ani, pero inyo ni
nakauna sila dito adto abi nila ila hato wala na ko nagi-prepare sa ila gi-prepare na ko sa inyo ha pero ingon si Lord you must fight them. Hello, next verse. Amen. Look, the cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abuse them. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. May mga panahon, wala tang kamalay-malay na ang plano ang kinutawag kung ka na ipabuhat sa tuwa. Kanya kung isultian na kanila, ano sa kayo mo response? Diya, busa karon lakaw, kay ako kang ipadala ngadto ni Pharaoh. Aron, you must lead my people. Imong dumalaon, imong ilid akong katawan, pagawas Egypt. The land of bondage. Ang yuta sa pagkaulipon. Gusto ni Lord makagawas na sa pagkaulipon. Ulipon sa atong kabalaka, ulipon sa atong mga balatian, ulipon sa kawadon, ulipon sa pagkawalay pagtuo. Kanang nga kauliponan, that is your Egypt. Hello, let's move on to the next one. But Moses protested to God. Wala nalipay si Moses sa plano ni Lord. He said, who am I to appear before Pharaoh? Sa nga, nakinsa mang taon ko matubang ni Pharaoh. Who am I to lead the people of Israel out of Egypt? Sa kinsa mang kumugiya, huwag mo leader sa katawan sa Israel, pagawas Egypt. God answered, I will be with you. Sa ay kabalaka, uban na talaga ka Moses. And this is your sign that I am the one who has sent you. Kung sinyalis, ipadala ka. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God at this very mountain. Sa ngunit sinyalis, paggawas ng Minus Egypt, magsimba mo diri sa Diyos, aning bukira. Ano? Gusto nila makagawas ta, gikan sa pagkaulipon, manimba na dayon ta. Amen. Di kay puman sa kagawasan, ay magawas-gawas na dayon kung ka, di nagig ka, magsulod ng simbahan. Ambot, di ba kay? Sa to, puman sa kagawasan, mo simba. Di kay anak nata magdumdum na pulo Ginoo, na anak ko'y problema. So to, you will worship God at this very mountain. Musimba dayon mo ani sa Dios ani mo kira. Let's move on to the next one. So now go. Sige lakaw ha. And call together all the elders of Israel. Ug tawga ang tanan ng mga elders of Israel. Tell them sulti sila, Yahweh the God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac, and Jacob has appeared to me. Kinanglan na ay appearance si Lord o na ay message si Lord. Mupakita Ginoo, pagpadaya Ginoo. Okay. He told me, I have been watching closely and see how the Egyptians are treating you. Ang Ginoo, gabantay lang ko sa ato. Galantaw lang Ginoo. Upaminaw sa Lord. Una din siya plano. Okay, I have promised to rescue you from your oppressions in Egypt, from your oppression in Egypt. Nagsaad ko nga, iluwason ta mo, gikan sa inyong pagkadinaog-daog sa Egypt. I will lead you to the land, to a land flowing with milk and honey. Gusto ni Lord nga dili ta magka puliki sa mga panginahanglan. Gusto ni Lord na atay provision left and right na at tadas kadagaya. Pero gusto man sa yawa nga natas haya. Amen. Hello? Ang gusto sa Ginoo na ata sa haya. Gusto sa Ginoo kadagaya o mahimaya ang Ginoo nga natas kadagaya o paingunta sa kadagaya. Pero gusto sa yawa, adi ka gusto ibadakon sa kadagaya. Gusto di ko gusto nga ikaw mahimaya. Gusto ko nga ikaw mahimong haya. Nakisa maimong tumano. Paingon sa kadagaya nga mahimaya Ginoo sa haya. So to, I will lead you to land flowing with milk and honey. The land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites now live. So gisay-say nila muura ba na? Muuna ang nagpuyo. Muuna ang mga residente dito. Muuna mga occupants dito. Let's move on to the next one. But Moses pleaded with the Lord. Oh Lord, I'm not very good with words. I never have been and I'm not now. It's nga, sige mag-check excuse. Di lagi ko Lord. Di lagi ko Lord. Ingon si Moses sa Ginoo. Ayun na excuse. Lord, di lagi ko pwede kay. Dili ba kayo maayaw manulti? Dili po kumain manulti ka niya to. Karoon hangto di ko po kumain manulti. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled sa. Bisan karon pa panubag na kus imo Lord, di magani ko katarong tubag nimo kay kasalapit lagi na akong baba. Ako dila.
So naay mga tao nga dili maayo mga istorya, di gyud ba ay mga istorya, pero naay leadership, good ang heart. Hello. Honestly, our barangay captain dili gid kay siya maayo mag istorya, pero naa siya leadership. Because a good leader is a good servant. Iya mga kagawan, timplahan na niyang kape. Katunian hidiri, nga atong bisita kay papanihapon diri. Siya nanghatag og plato. Di ba? Kuratan kay apin ako. O, dapat bulingkod na siya. Siya nanghatag og plato. Di kinanglan ko microphone. Ni duol sa diri, abin ako na siya i-announce. Iya kong kitabangan kapag ang microphone maset. Kung paistorya ko ni mo siya, di jud kay siya maay mo istorya. Sama ni Moses. Dili maay mo istorya siya. Maninay siya, leader, di ka berbalog, arangan pa ko ni mo. Sorry na lang, kaya di ka gipili ni Lord. Amen. Di ba na maay nita? Gusto ka na lidira nga, di ka balo. Wala nas maay panulti. Pagpadaga na sa imong responsibilidad. Hello. Ang maay manulti si Aaron. Pero Aaron. wala pilian ni Lord nga leader. Hello. Amen. Moses was not gifted to speak, but he was chosen to lead. Amen. Dili maay manulti. Apan gipili siya nga mo, dumala, mahimong leader. Akiles mo kung sa, bisan karon Lord, agatubag ko nimo, kakasalapit akong dili, kay di jud ko may mong istorya. So sige na siya, sige kid siya og excuse ang kagalingon. Kaya hindi ko na, di lagi ko Lord, bisan kang pagtubag na kung kalisod pagkapanulti. Huwag yung paminaw, itong kapitan. Light di siya nulti. Mas maayo pa manulti ang sekretary niya. Pero, dili, di ay na siya sa nasulag Nagis Bible. Okay. Let's move to the next verse. Then the Lord asked Moses, who makes a person's mouth isa? Kinsa man naging mo sa baba sa tao? Who decide whether people speak or do not sa? Kinsa man nagdesisyon nga ang tao makasulti dili, makadungog o dili? See or not? Kinsa man naging mo sa taong makakita o dili? Is it not I? Di ba ako? So now, go. I will be with you as you speak, and I will instruct you in what you say. Sige. Lakaw ha? O mag-istorya ka, o tudluan ta ka unsay mo isulti. Let's move on to the next one. But Moses again pleaded, Lord, please send anyone else. Lord, lain lang yun. Tawga ayaw lang lagi ko. May mga panahon nga kita ginapupusuan ni Lord, pero itong muso natin, parang, hello, parang nagre-react talaga. Rumiact talaga siya. Lord, lain na lang good. Then the Lord became angry with Moses. Nasuko na gid si Lord ka Moses kay sige kitag baliban. Oh, kamo, unsa may kay tawag ni Lord siya kinabuhi nga gibalibaran pa ng Lord. Hello, uto pagingon ni Lord sa dang istorya ang Ginoo sa ako ingon ko katulong. Sige Lord, kabita. So all right, ingon suko na si Lord ka Moses ha. All right, ingon si Lord. All right, sige. What about your brother Aaron the Levite sana? Di ba si Aaron, ngay may suon? I know he speaks well. Oh. Kabalo si Lord nga maayo mo, istorya si Aaron, good speaker siya. And look, he's on his way to meet you now. Sana, paingon na siya, tagbukod ka niya. He will be delighted to see, malipay siya, istorya, makikita ni mo. Sa to, si Aaron, a good speaker, may istorya. Opposite sila ni Moses. Pero, wala gihatag ang leadership. Kay weak si Aaron og leadership. 40 days na wala si Aaron. Dito libagbag na katawan na dala na sa mga request sa katao. 40 days lang. Isa lang kabuwan kapin. Hello? Nanuman, ang weak leadership, dili mo lungtad. Okay, let's move on to the next one. So talk to him, ingon si Lord kang Moses, istoryahin siya, and put the words in his mouth, ibutang sa iyang baba ang mga pulong akong isulti. I will be with both of you as you speak. Mag-uban ko yung duha samtang ka mga istorya. And I will instruct you both in what to do. Ako tamong tudluan o sa iwaton. Aaron will be your spokesman to the people. Si Aaron mo mag-istorya sa katawan. He will be your mouth
mouthpiece, siya ang imong mouthpiece, matod pa siya ang makikistorya, siya ang pamaba, and you will stand in the place of God for him, telling him what to say. So naan, muna ba sa inyo siya ng inyo barangay captain niya? Di man ka district so answer. Daghan pa man og one istorya. Naas Biblia, si Aaron, may istorya, pero wala siya leadership. Wala siya pili sa Ginoo. Kaya kung Ginoo mamili, kabalugid siya nga nung sa reason. Okay, let's move on to the next one. So Aaron, a good speaker. Not all who speaks well can become a leader in God's standard. Dili tanan nga maayo manulti mahimong leader sa Ginoo sumala sa standard ni Lord. Like Aaron, he was gifted to speak but was not chosen to lead God's people. Dili ta maayo pa manulti niya. Nya maayo lagi ka. Nya ako ba nga si Lord di mo ka maayo mag-lead. Hello. Naka di istorya mo tao, bitaw no, ngano ka na siya. Gipistahan na din ng leader nga, gipili sa Ginoo. Nakasala na din ang mga tao, nagkatay-katay ng sala. Sampot lang kung sa inyo na sa mga nanan. So, dili kita mo, ingana, kaya nga naman, makasala ta sino. If we keep on talking, which is not right, we are adding our sin. And sin has a sting. O ang sala na ay lala. Next, move on to the next one. So called, chosen, followed, and sent. Simon, Peter, and Andrew were the first brothers who were called and chosen to follow Jesus. Si Simon Pedro, si Andrew, ang first na magsuon nga gitawag sa Ginoo, gipili sa Ginoo, o sila ni sunod ni Jesus. Let's move on to the next one. So Matthew chapter 4, verse 18 to 20. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers. Si Simon, called Peter, and Andrew throwing a net into the water for they fish for a living. So mangingisda si Simon Peter o si Andrew. O matod pa, naglabay silang kukot dito sa tubig. Kay mangisda lagi sila. Kay mao na ilang panginabuhi. And Jesus called out to them. Gitawag sila sa Ginoo, "Ali, come and follow me. And I will show you how to fish for people." O tudluan ko kamo unsaon pagpangisda tao. Amen. Kung inyong pamalandungan ug ayo ang ginatawag ni Lord kasagara kanang naay trabaho, anad sa trabaho. Amen. 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 Kay ang tawag ni Lord naglangkob og trabaho or buluhaton. Amen. Kinahanglan ang kakugi ato jong buhaton. Amen. Amen. Shepherd, kanang magbantay ka o karnero, magbantay kag hayop, di na lalim ba? Hello? Di na lalim. Asa may lalim? Magbantay karnero or hayop or mangisda? Asay sayon ana sa inyo ha? No? Sila is mangingisda. Isali, come and follow me. O tudluan ko kamo how to catch how to fish people unsaon pagdakop sa mga tao sa pagkuko sa mga tao. And they left their nets at once and followed him. O sa din ingon si Jesus, hali sunod mo nako. O ila din gibiyaan ang ilang mga pukot o matud pa ni sunod ni Jesus. Na yung mga panahon nga, pwede na itong panarbaho, naadayon si Lord atong matagbo, naadayon mensahe nga, gamiton ta ni Lord. Kung sa may imo response? Ay, sa Lord na. Kanang, malandong sa kulod din. Ako siltong na mga lagod si Ginoo na usahay. Kita ka isnak, anad, ba't yung isnak, mahalong Lord, nga pa isnak ko lang, kung sa aming ambot, ng hindi mo Lord. Hello? Ha? May mga panahon, sa pag-alagad sino, sulayon ta ni Lord, o hanggang kailan ka magtagal. Hangtod karos na ka magdugay. Unsa ra hinungdan nga ikaw mo balik sa imong gigikanan. O balik pa kas imong ginikanan. Lo, ilang gibiyaan ang ilang mga pukot kay mosunod lang ni Jesus. Naon sa mga gibiyaan? Migo nga Lord, nay na ko magtudlo. Nay na ko mag-tutor. Kaya mag-full time ko nimo. Pwede good anytime magpa-tutor ka. Kung magpana, hours na ako'y strategy, ana, nga, di na isa ka bata, daghan, ahimo na ako na. Karon ako'y part-time ko nga, dili man about, my joy is not about money. My joy is to do the will of the Lord. To do the will of the Lord is a big joy.
Amen. Hello, dako kay ko kalipay makahimo na akong kabubuto sa Ginoo. Bisan sa akong katulugan is not enough. Gabi alas 12 na ako pinakatulog. Pag alas 3 nakamata pod ko. Kay ni mata pod si pasumat. Ya, magpa-alarm ko 3:45 kay 4 o'clock ang dawn prayer. Hello. Ingan na. So gamay ra gid akong tulog. Para og 2 hours kapin or 3 hours. Hello. Ingan ni. Mabitay ko nga Lord, tuyok na gid kay ako nilo ba. Sa una, di ko jud kay nimo tuyok na jud ni Lord ko. Ay lang gid sa ko palabi pagkamay pod Lord. Uy kay murag basin ingon gid like na usan is pastora kay cancer man siguro ni gamay man ni. Hallelujah. So, gamay ta pero salamat sa Ginoo. Pasko pero malabi ang trabaho maluya pod. Praise God. So, they left their nets and at once and followed him. Gibiyaan nila ilang pukot ang ilang mga tools nga importante nila para manginabuhi. Kaya gusto sila adto sa musunod sa naghatag nilang kinabuhi. Andam ba nimo biyaan ang iyong panginabuhi aron mosunod sa naghatag nimo kinabuhi o naghatag nimo panginabuhi? O kaya mo ayo sa imong kabuhi? Hallelujah. Hello. Diba? Para mag-alagad kas mga buhi. Amen. Amen. Hello. Let's move on to the next verse. So a little farther dito to sa kanang sa daga bye-bye. A little farther gikan atong dapit ni Simon Peter ug Andrew. Pag-unahan ato nagpadayon na po si Jesus og baklay. Pag abot des unahan sa bye-bye, he saw 2 other brothers. Duha na pud ka magsuon. Si James and John nga naglingkod sa ilang baruto uban sa ilang papa nga si Zebedee ayos sila sa ilang nets. Nag-ayos sila sa ilang pukot. Unya, and he called them to come too. Giingnan niya si James o si John. Hali, sunod mo na ako. Nga nung wala man giapil lang papa. Siguro nga. Hello? Diba? Ang anak na si Jesus, nga mooy lang ginabuhi. Na mga panahon nga, sulayan ta, kaya ba nimo biyaan ang imong panginabuhi, ang imong job, ang imong trabaho? Kaya ba nimo biyaan imong papa for the sake of obeying the Lord, serving the Lord? Na, biyaan ko nimo na. Huwag lang. Nakadintag drama-dramas kay buhi. Hello? Diba? Nagandang we need to set our mind na kung ka na iyas Ginoo, huwag ka na lang mag-react para hindi ka ma-distract. And he called them to come to. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. O pag-ingon ni Jesus, hali, sunod mo na ko. Di kalit na, diretso sila ni sunod. Huwag nga, ay sa sunod, isa mapot ang murat, bugbukalor, karon pa kanian, diretso kan, putanin mo. Huwag isa nga, ay sa Lord. Give us 1 week, give us 1 month, give us 1 year, Lord. Kay magpunta sa amin, Lord. Mangisa sa aming ayon, Lord. Kay ibili ni Papa. They immediately followed. They leaving the boat and their father. Gibiyaan nila ang ilang baruto, pati ilang Papa. Wala gising si Bini. Unsa pa po kasi Jesus, unsa po kagarapi. Kadaghan sa mga taong dato, ano kini pa mga kumanak mong ipili. Kay gusto ni Lord nga, di ta mo say no kung siya mo pili na to. Hello? Ang pangutana unsay tawag ni Lord sa iyong kinabuhi. Naabay tawag si Lord sa iyong likod. Huwag lang Lord, huwag lang sana. Dito. Naitawag niya sa huwag lang sa muna. Huwag lang muna Lord. Huwag lang muna ngayon Lord. Pangutana si Lord doon sa iyong ministry. Pangutana si Lord doon sa iyong tama. Hello? Doon sa iyong part sa bulatos Ginoo. Hello? Say part. Let's move on to the next one. So Jesus went throughout Galilee, teaching their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. So ito, si Jesus, napadayon siya sa pagpanundo, paglakaw-lakaw, o matod pa, ni adto sa tibok Galilea, nagtudlo siya sa mga synagogues or mga simbahan, proclaiming proklamar ang maayong balita sa gingharian, o gipang-ayon niya ang tanang sakit o mga balatian sa mga katawan. Let's move on to the next one. Matthew chapter 4. News about him spread all over Syria. Ang balita ni kalap matud pa
sa tibok Syria, and the people brought to him all who were ill with various diseases. Gipundala din tong mga masakiton kang Jesus, katong nag-antos gayud sa grabe gyud nga pag-antos. The demon possessed, matod ba, those having seizures, katong gatakihon, and paralyzed, o mga paralyzed, and he healed them. Giayo ni Jesus. Nga naman, kay gusto niya nga mosunod ang tao nga wala na balati. Amen. Willing si Lord mo ayo nato. Willing si Lord mo ayo nato. Willing ba mong ayuhan sa Ginoo? Ha? Giayo ni Jesus. Gi-cast out ng demon spirit o paggawa sa demon spirit nangaulian sila. Wanang kinanglan kabalot na mo cast out. So, in Jesus' name, unclean spirit niya na. Spirit o. Ito, itong December 31 o 1, sinusitis and migraine, giayo ni Lord. Sana, pikos nga, sakit, giayo ni Lord. Hello? Diba? Di-cast out na nato. Spirit of PCOS, spirit of sinusitis, spirit of migraine, hawa in Jesus' name, naulian. Nga naman, ang nagpaluyuan na demon spirit, unclean spirit, o gusto ni Lord nga, ato nang hingindan, kay kung hingindan nato na makasunod sa Ginoo, na di bugat ang atong lawas, gaan kay ta mosunod sa Ginoo, wala na kabilinggan sa atong pagsunod sa Ginoo. Ayaw, iwan ka mong balatian. Hiro na sun, di mako kasi magkanaon ko'y balatian. Hello! Ito, take up your cross. Ang balatian cross na siya ay nagsipanguros. Take up your cross. Matod pa. Hello, mabutaan na. Let's move on to the next one. So Matthew chapter 4 verse 25. Large crowds followed him wherever he went. Bagga kaayo ng mga panon sa tao, nagsunod-sunod ni Jesus bisag asa siya paingon. People from Galilee, the 10 towns, or the Decapolis mean 10 towns. Matod pa, ang 10 towns, pretty daghan na mga towns, mga katawan sa towns na nanulod kang Jesus from all over Judea and from the east of the Jordan River. Nagsunod-sunod ni Jesus. What is the reason that they followed Jesus? They followed Jesus for healing only. Amen. Basta magsunod-sunod lang tao kay ayun. Kung maulian na, di na din masunod. Kadungdung ko sa una, gipadala ko sa Ginoo sa saka panimalay. Taas ka ayo og sugar. Niya putlunan ng MTL. Ganga nga anak nakadako ang samat sa iyang diri sa iyang bagtak, ituyok dito sa iyang ituyok di na ani ituyok. Sa una ludon tanaw anak. Pero gipatan-aw na ko nila daw nagtudlo pa ko. So pagsundod ato murag na anan ako gamay. So every time adto ko dito kay referral po to sa akong Bible study sa pastora, napa dito pastora to anong to si ato na ko. Every week Bible study ko, every week Bible study ko. Amo na ko Bible study ka pray over ko. Every time mag-adto ko dito, gagkagamay ang iyang samad. Oh, naingon ang doktor, putlo na ang iyang tiil. Kinahanglan siya 50,000 pa pag amputate, pagputol sa iyang tiil. Wala may kwarta ikapalit. Ikaputol. Halo. Maintan ta to pwede na tugaon sa kanang sana atsa. Oh, bugaon sa kanang chopping board, sa chopping knife, pang chop sa kanang karne. Di man pwede. So every time adto ko dito, sikog Bible study, wala lang isa ka bulan. Every time kay kada semana ko adto, gapikot gid siya. Ingon na sa asawa pa. Maayo bitaw ni pastora, musimba jud ko nimo. Tinuod na ulian, hangtod karon. Wa pati pandemic sa tunga tuig. 2016 or 2017 na year. Hangtod karon wa gid siya kapakita diri. Pag-ulian na niya, galis hapit na kakaulian, gamay na jud isanan. Di na mapakita diri Bible study. Moadto na dito speakers balay. Kaya nagsunod ang healing ra ang gusto. Ang healer wala na niya gi-value. Ang healing ra ang kaayuhan ra ang gusto. Ang healer wala na taga ipagtagal ang healer ang mag-aayo. Ang kaayuhan ra ang gusto. Nagsunod-sunod nila sa kaayuhan, dili sa gusto nga mga lagad sa nag-ayo. Hello? So po si Lord, ana, let's move on to the next verse. So large crowd followed Jesus for healing purposes only. Ito, napulo kabuok sang lahon giayo, isaray ni balik. Kay gusto lang sila kaayuhan, isaray ni balik sa healer, nga ano, isaray nakasabot sa
Matuuran nga kinahanglan mo pasalamat ta sa Dios kung wala gad kaniya. Daghang tao nakakitag milagro, nakadawat og kaayuhan, pero walay kagawasan ang ilang kalong espiritu. Nakadbalot og kaayuhan sa balatian, pero walay kagawasan ang ilang kalong espiritu. Ngano man ang kagawasan madawat nato na kung kita mga lagad ug tarong sa Ginoo. Amen. Hello, Amen. chosen. We are chosen by God. Let's move on to the next one. So Matthew 16:24, Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, ang bisan kinsang gusto nga mo sunod nako, you must give up your own way or you must deny yourself, take up your cross and follow me. Unsay pasabot ni Lord ani? Nga if you want to be my follower or disciple, you must take up your cross or you must give up your way or deny yourself. Kinanglan i-deny nato pagalingon. Atong limtan atong kagalingon, di ta mag-selfish atong mag-focus atong kagalingon, mag-focus ta sa naghatag natong chance nga naay kabaguhan sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw i-focus ang imong old self. Ayaw i-focus ang imong old nature. I-focus ang imong kabaguhan tungod sa Ginoo. Deny your old self and obey the Lord who gives you the second chance of your life. You are chosen to declare the goodness of God, that you are free, that you are a recipient of God's miracle. You are chosen to declare the goodness of God in your life. Chosen to speak the truth that God is alive God, a very living God who is giving you the chance to live and give the victory to the Lord. So if anyone wants to be my follower, you must give up your own way. Ay na, ako sa una, ako sa una. Noon yun ang sama ng past mo. Hello? Amen. Bisag magsimba ta, magpailan kitang kinsa ta. Remember, as we face before the Lord, let us forget our position. Let us forget who we are. We must face unto the Lord as an ordinary human being created by God to worship Him. We are chosen by God to humble ourselves, not to be proud of our achievements, of our titles here on earth. Amen. Isa nga timailhan nga naatay humility. Isa nga timailhan. Again, we are chosen by God to humble ourselves. Never God choose us to make us proud of ourselves. Amen. Ito, isa nga timailhan nga humble ta. Unsa may imong nahatag, unsa may imong nabuhat, dili na ka magpa-recognize. Siya, what you ko, get-recognize. Pertira bang nakuha ako ng hatag? Pertira bang haguan ako? What you ko, get-recognize. Sometimes God is testing us if we have the humility in us. Amen. Amen. Hello? Sa kalibutan, grabe ang recognition kaya pagbuka-pabugtad sa atay. Dili si Lord ingay na. Ito? Wala Hallelujah. nagpa-recognize si Lord sa kalibutan. Sa din nag-perform siya miracles, ibignan niya disciples, ayog saba ha? Ayog saba. Pati ang hindi ayog sa, ayog saba, ako'y nag-ayo ninyo. Pero wala kapugong ang tao, nasa kinag-ayo na ako. Kaya dili siya gusto ma-recognize. Amen. Ano man, ang tao nga humble, dili magpailakin sa siya. So kung natin kinaiya nga gusto ta mailhan, gusto ta ma-acknowledge, ma-recognize, kuyaw na ang espiritu. Kaya kung di ka ma-recognize, pwede nga ikadi-backslide, di na kusip pa, di na kung mga lagat, kay nauroy, sila digit kabalo, yan. Sakto dili. Sakto dili. We will know the kind of heart, our heart in different situations. We are called by God. We are chosen by God. To clothe humility. Magbistitag pagpaubos, dili kahiubos. Amen. Amen. Magbistitag pagpaubos, dili kahiubos. Lagi sa to, you must give up your own way. Take up your cross. Take up your cross. Kung balantian man sa to, sana imo na siya nga kanang pas-anon pero itugyas Ginoo. Pas-anon nga Lord, di na ko ani. Di kay forever na ka. Okay, kini man kun ingon na ng doktor nga, ingon man ang doktor nga kana forever wala kunoy kaayuhan ni akong balatian. Ang doktor nag-ingon, doktor sa kalibutan, apan ang doktor naghimos kalibutan, nag-ingon nga pwede ka ngayon in a second, in a minute, ayuhon kas Ginoo kuna kay pagtuo because we are chosen to believe in Him, to declare the goodness and the greatness of God. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung imo huna-huna, wala ra ba kung kwarta ipalit. No, tan ako pintin. Naginukdok na po ka.
saon lang ako. Matay na dyan ko, ani katakihon ko, ani. Ayaw, imayan ang imo kuna-kuna sa tambal. Imayan ang imo kuna sa dakong magtatambal mo ang Ginoo because we are chosen to be healed. Hallelujah. And declare healing sa atong kinabuhi. Amen. Gipili ta si Ginoo nga ulian ta sa balatian. Wala ta gipili nga magbalatian. Amen. It's a mindset. So to, your faith has healed you. Ang imong pagtuo nakaayo nimo. Wala ka tong pagtuo atong ipataas aron nga ang kaaway mo gawas. Amen. Amen. Hello. Praise God. Take up your cross and follow me. Gusto ni Lord ayuhon ta ang pagsunod nato sa iya. Walay bikil, walay bikil. Hello. Diba? Gamay ka man, small but terrible. Huh? What is the purpose if you are big but not able? Big but not able. You are small but terrible. Which one do you belong? Asa man ka? Sa small but terrible, big but not able. Dako apan dili pwede. Gamay apan terrible isa na kuyaw sa di. Hello. Let's move on to the next slide. Okay. Proceed ta sa next verse. Matthew chapter 16. Okay, wala na to natiwas. Praise God. So, yung din isabto na to ay napatay lilikon di igsuon para makasabot mo kayo. Okay, Matthew chapter 16 verse 24 and then okay, 24. Okay, 25. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. So ganina, follow me. Katong sa Matthew chapter 4, o Matthew chapter 4. Yeah, musunod kun muna ko bisag asa ko. Kaninga level sa pag-follow, follow his sufferings, follow his example. Sayon ra man ang sunod-sunod tag-atwasan dapitan mo adto si Jesus. Sayon ra gina. Ang tiil ra willingness ang puhunan na. Pero upalo ganita sa iyong mga sacrifices natin, sa iyong mga sakripisyo, sa mga sufferings, that is another thing. That is a heavy thing. Amen. Amen. So, kung upan sa lain-laing dapit, sa'yo na, tiil ra imong kagustuhan ng imong will. But to follow, sa to kay, naghisgot ni pag-follow sa mga sufferings. Atong sundon, atong dawaton ang mga patos sa isa. If you try to hang on to your life, kung imo nang kung ano imong kinabuhi, kung imong ibtagag value, you will lose it. But if you give up your life for my sake, apan kung imong itugyan ang kinabuhi para kanako, imong angkon ang kinabuhi. Amen. Sa to pa, it takes this follow his sacrifices. Sacrifice daw sa iba'y kaon, walay tulog, ipagpasting ka. Sam kapuya po ni mga lawat, pag ipagpasting nga man sa mo ang pupunaanan yung dagko, ang galing plato akong kaunong na karon di pa rin pagkaon, pagkaipaita pa ng kinabuhay niya, magbaklay, pagita, naanad, ba, siya kong aircon niya, kanang ba, minibus, kaya ko sa akin ka aircon siya. Nagkagreklamo. Halos ko, take up your cross and follow me. Kinahanglan i-deny mo ko galingon, wala ka nang magagawa, binili ka na ni Lord. Hello? Ingana, sunod na sunod. Ayaw sa unod. Hindi ka malunod. So to, this is about sacrifice. Follow his sacrifices. Follow his pattern, his example. Nga naman, gusto ni Lord nga diin mag-level up ta. Di lang ta abtik mo follow at ito mga dapit. Gusto niya abtik na mo follow sa mga sacrifices. Because nasa sacrifices, diha ang mga greater prices. Wow! Amen! Hallelujah! Gusto ta greater price? Amen. Learn to sacrifice. Follow the sacrifices of Jesus. Sa to, gibiyaan niya ang trono mahimayaon. Ni Anghel sa Diyos kalibutan nga grabe puno sa mga kasakitan pag-antos, pag-biay-biay, paglutos. Apan siya latas. Amen. Hello. Next verse. Verse 26. And what do you benefit? What do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Unsa may madawdaw ninyo, kung tibo kalibutan inyong maangkon apan hanaw inyong kalam. So naghisgot siya, mag-follow ta hangtod sa katapusan gininhawas atong kinabuhi. Unsa man atong mga sacrifices? I-follow nato. Nga si Lord,
Sa to, no one is greater than his master. Walay dagbaw sa iyang galon, sa iyang sir, iyang boss. So gusto ni Lord na kita magsunod. May mga panahon, sa una, wala pa ko nangalagad, grabing birthday, lechon. Karon, na ay lechon, pero pan. Lechon nga pan. Hello? Di ba? Sa una, bipsik. Karon, barbecue steak. Steak lang yapon. Alo. Oh, nanasa nga. Ang akong lawas, mura na gitong steak. Hallelujah. So they were chosen. Chosen by God and called by God and sent by God. Hallelujah. Para gyud nga daghan kabalos ka matuuran, daghan makabadbaran sa balatian, daghan makabatos ka matuuran, gumalipayon nga magtestimony nga God is really so good. Nagpadala siya iyang alagad na diin mo dasig nako, mulipay nako, mo revive sa pagtupagsali. Nga naman kay pinili day purpose Ginoo. Wow! Amen. Ang pinili sa Ginoo magpadala gid siya mga tinawag. Amen. Okay, let's move on to the next one. Hallelujah. For the Son of Man will come with his angels in the glory of his Father and will judge all people according to their deeds. So gusto ni Lord nga natay buhaton nga maayong binuhatan ang pag-follow sa will ni Lord, pag-obey sa will ni Lord. Kaya because we are called and chosen by God to follow Him and being sent. Gipadala ni Jesus. Okay. Now, what pa sa Matthew chapter 16, kadyo na hapit na gitaan eh. Okay. Now, praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Matthew chapter 26. Gamay na lang. Matthew chapter 26 verse 36 na magsugod. Matthew 26. 36. Matthew 26 verse 36. Okay. Nagkimatod pa din sa Matthew chapter 26 verse 36. Jesus went with them to the olive group called Gethsemane. Umatod pa and sat here and prayed. He took Peter and James, Zebedee's two sons, James, John, and he became anxious and he told him, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. So, take up your cross and follow me. Gisaysay diri unsa ang kasakitan nga moabot sa iyang kinabuhi. Nga ingana ang iyang antuson para pagluwas sa tao. Gusto ni Lord nga ma-feel nato ang kasakit, ato ma-experience ang kasakit, kaya diya sa mga kasakit atong kadaugan, ang kadaugan ato sinati madawat. Amen. Hello, we cannot say that God is good when there is no bad times that will happen. You could not say that God is your healer if there is no sickness. Hello. So ingana, so follow me, follow his sacrifices, follow his feeling at the end, madawat ang kapaitan, umatod pa verse 39, let's say that, verse 37. He took Peter, James and John, and he became anguished and distressed. Grabe gid ang iyang pabangutan, tungod ka ilang na-feel ang kasakitan sa iyang kamatayon. Matod pa next verse 38. Verse 38. He told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Sa follow, sunda ko, hangtod sa akong kamatayon, sunda ko, tanawa ko, nga bisan sa kamatayon, andam na ko atubangon. Follow me, even sa kamatayon, ayaw kahadlok. Sa to, do I walk through the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Follow me even to the point of death, that you are not afraid of death, because death has no sting. As there is obedience, there is a victory. Amen. Hallelujah. So my soul is crossed with grief to the point of death. Stay here and keep watching. Sa diri lang mo, ubantay ko. Let's verse 39. He went a little farther and bowed his face to the ground, praying, my Father,
if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Muna yun yan sa Matthew chapter 1. Sundo siya. Sunda ang iyong mga pag-antos. Ayaw niya, Lord, walagad lang ko nimo balay pag-antos. Ug na mga pag-antos, dili ko kalahot tayo. Imo na ako na sa to. For with God, all things are possible. Possible. I can Amen. do all things through Christ who strengthens me. If set imong mind, ang tanan posible. Ang tanan na ay kasulbaran. Ang tanan na ay kagawasan kung willing ka makabaton og kagawasan. We are chosen by God to live freely. We are chosen by God to do His will. We are sent by God to the people nga din iyang pabisitahan. Hello. Gipadala ni Jesus ang mga tinun-an niya para gyud nga pagbantala sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Murag asa mo ipadala si Ginoo? Isulti ang kamatuoran. I-share. I-share. Gusto mo magamit sa Ginoo, kanang imong friends, walihi. Walihi. Maghandol og Bible study. Ngano man, pag-disciple. Ngano man, imo na nang bunga. We are called by God to bring forth fruits. Gitawag ta si Ginoo nga magbabungahon. Wala kita gitawag ni Lord nga dili ta magbabungahon. Ito, remain lang ta sa iya. Magpabilin ta sa iya. Remain in me. Pabilin lang siya sa kuha. Nga naman, muna'y tawag ni Lord. Muna'y gusto ni Lord. Ang gusto niya, musunod ta sa iya. Kung mulan man bubagyo, we will follow him. Shall we all stand and pray unto the Lord? Thank the Lord. Hallelujah for his message. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Oh, blessed be your holy name. Oh, mamalandong ta sa mensahe sa ginagsuan. And let us sing the song